Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, upang tayo ay marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito, ay aminin natin sa ating mga sarili at mga pagkakataon na tayo ay nagkulang, tayo ay nagkasala, at dumulog tayo sa walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoon. Pakumbaba natin wikain, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel ay magpagalan, at sa inyong mga kapatid, na away panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh
kaming mga tinubos ay tugayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtana ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagtalaga ang mga apostol ng mga mamumuno sa mga bagong Kristiyanong pamayanan at inikayat nila ang mga tinanggap kay Kristo na magiging masigasig at matatag sa pananampalataya. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Basta mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sina Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Inatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan ng manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno. Ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Inahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamfilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawain. Ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, inipon nila ang mga kaanib ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko at ang aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at ang aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatanig. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong kilala. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalit ang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Sa katapusan ng panahon, ang mga taong mananatiling tapat ay patatatagin sa gitna ng mga pagsubok at mga paghihirap. Sila magiging bagong bayan ng Diyos na magdidingling sa kaligtahan sa harap ng Panginoong Hesus. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makikapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang kanilang mga lupa. Wala nang kamatayan, dalamhati,
paghiyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Talaga naman na yung pinanggalingan, pinakabuod, ika nga, ng lahat ng mga pasahe ng ating Panginoon upang iligtas tayo ay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kayong sarili yung kantang pag-ibig ang siyang pumukaw sa bawat puso. Yun yung pumukaw sa atin. Yun ang naging dahilan ng bakit tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanya. Na dahil nakita natin yung proof o resibo. Kapag pag-aari mo yung isang bagay, may proof ka na pag-aari mo. Nakaukit mo, kung siya nakaukit yung pangalan mo, kung minsan nakatago yung resibo. Patunay na pag-aari mo yung mahalagang bagay na ito. Patunay na tayo'y minahal, inibig ng Panginoon, yan yung resibo niya sa ating buhay. Patuloy niya tayo binabago, pinapanday niya tayo. Kita natin. Yung mga pinagdaanan natin ng mga pagsubok, kapag nakaahon na tayo doon sa mga pagsubok na yun, natututo tayo. At doon sa pagkatuto na yun, yun yung paraan ng Panginoon para pagtibayin yung pagpanday sa atin. Kasi katulad ng bahay, humihila din tayo. Bumibigay ka rin sa kung minsan mga pagsubok. Kahit na sinasabi natin yung mga bawal
napuntahan natin nang dahil sa humina ka sa pananampalataya. Kaya napasubasog ka sa mga iyon. Halimbawa, gusto ba talaga ng tao na maluklok siya at saka na doon mabulit siya sa kanyang sa pagkagupo niya sa kahirapan? Wala naman eh. Lahat gustong umakaw dito. Lahat gustong umasa. Yung mga magsasaka na nakaranas ng failure, yung marunong na sila mag-English pagkatapos ng cropping, ano ang English nila? Short at saka failure. Yun yung ano nila. Pero, yung mga magsasaka, mga kamag-anak natin o pamilya natin, sinasabi natin, hindi tayo tumitigil sa pagsasaka sapagkat alam natin na sa gitna ng failure, hindi lahat ng cropping failure, may ibibigay si Lord sa atin na magandang ani. At sa bawat mga pagbagsak, ika nga, natututo tayo. Kaya nga, inaayos natin yung buhay. Kaya yung iba, napasubasog, nalulong sa droga, sa pinagbabawal na gamot na sinasabi, may pag-asa na iniaako natin kung minsan talagang sudsud na yung budget mo. Ilagay mo siya sa rehab para nang sa ganoon umayos yung buhay niya. At yung buhay niya, yun na magiging living testament na hindi kailangan tikman niyo ito para maranasan niyo ang pait. Kasi kung minsan nandoon yung out of curiosity, sinasabi natin na, pagdaanan ko kaya ito, subukan ko kung ano ang lasa nito. Kailangan mo ba talagang maranasan yung hirap ng buhay na sinasabi mo, hindi ka yung isang nanay na itinataguyod niya yung kanyang anak dala na minsan nagmahal siya at iniwan siya nung taong inasahan niya. Kailangan mo bang maranasan bago sabihin mo, ganito pala, kapag iniwan ka, kapag nabuntis ka at iniwan, saka kakanta ka ng pag-ibig basta ng ginawa mo. Hindi nyo kailangan maranasan yan. Yung kanyang karanasan, kaya tinatawag tayong wounded healer. Yung ating mga sugat, nagiging healing para sa iba. Yung marinig lang natin, yung mga pinagdaanan nilang buhay, sinasabi natin, ako may matindi pa pala sa pinagdaanan ko. Kung nakayanan niyang bumangon at umahon mula sa pagdadapa, kaya ko rin ito. Kaya yung marinig natin na kuminsan awang-awa ka sa sarili mo. Kasi akala mo ikaw lang may pinagdaanan na ganito. Antayin mo yung mga, kaya nga meron mga napapanood tayo sa telebisyon, narinig tayo mga balita, pinagdaanan niya. Kung minsan ang hirap paniwalaan, pero hindi kailangan pagdaanan natin para maniwala tayo doon sa taong pinagdaanan niya ang lahat na ito. Kailangan bang tumikim ka ng droga para maranasan mo kung paano maging hari? Diba? Hindi pa sapat na yung mga kapatid natin na doon sa rehabilitation center, sapat na patunay na hindi kailanman nagdudulot ng kagandahan para sa atin yung droga. Na kailanman yung hanap buhay na dinadaan natin sa pamamagitan ng sa kapwa natin, panunong sa kapwa natin, ay kailanman hindi yan magtatagal. Aabot ang panahon na kanyang pagbayaran lahat niyan. At kung minsan ang pait nito, kasi kung minsan yung nagbabayad, yung mga mahal mo sa buhay. Minsan ko na na-share dito, yung sinabi ng isang colonel na involved din siya sa kidnap o ransom. Noong mismo ang anak na niya ang makidnap doon sa Baguio, sa kanya man, ganun pala ang pait, ang sakit na maramdaman ng isang ama kung saan yung dinukot yung kanyang anak. Hindi lamang sa dinukot pinahirapan pa at matapos kuhanin yung ransomanin, pinatay, dinulungang patayin. Doon niya yung napagtanto na yung kanyang ginawa, bumalik sa kanya ang tagumpayan ang anak niya. Ay hirap.
Kung sinasabi natin resibo ng pagmamahal sa pamilya, yung pagpunta ni dito, yun ang talagang hayat na resibo. Iniwan niyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Nagmahal kayo. Iniwan ninyo sila. Tiniis yung pangungulila. Tiniis yung kahirapan dito. Kasi gusto niyo magpamalas ng pagmamahal at pag-ibig sa kanila. Kaya hindi ko kinaalis sa inyo yung sinasabi mo, kasalanan ba, Father, yung maghahangad ako ng supli? Hindi. Kasi nga, kapag nagbayad ka, kung isa, naghihintay ka. Ano yung katumbas ng paghihirap mo dito? Yung para sa isang nanay, makita niyang gumraduate yung anak niya. Yun yung resibo ng lahat ng pinaghirapan niya. Yun yung resibo, yun yung patunay na pinahalagahan ng anak niya yung kanyang effort dito. Sumasama ang loob ninyo kapag kayo ito nagpapalas ng pagmamahal at naghahangad ng supli. Ano ang sinupli ng anak ninyo? 75. Okay pa yan kasi pasado. Pero kapag below 75, yung line of 9, pero sa dulo, 69. Talagang ramdam mo yung ano bang klase, kulang pa ba yung pinangalas ko sa iyong pagmamahal? Yung masambit din yung kulang pa ba yung hindi ako kumain ng mga merienda gusto kong bumili lang para sa sarili. Iniisip ko kayo, kulang pa ba ito nang para maranasan ko? Do I deserve all this? Sasabihin niyo, deserve ko ba ito na ipakita mong resibo sa akin isang bagsak? We don't deserve that. Kasi kuminsan kasi mahirap kong ipasa. O di magsikap ka kung mahirap ipasa. Kahit ba ng kalahati ng subject mo, ipinasa mo. Bakit baliktad? 2 lang yung ipasa mo. 6 yung ibinagsak mo. Nagkulang. Kaya tinatanong ng mga nanay at mga tatay na nandito, nagkulang ba ako? Ako man, hirap din akong sagutin sa inyo yan. Na maaaring hindi ka nagkulang, pero nagkulang doon yung mga anak mo. Kaso lang, lumaki sila sa pangangalaga noong mga taong inaasahan mo na magmamahal din sa iyo. So yun ang inabot. Ika nga, pero hindi ka sumusuko. Sige na, ibali na sa susunod, babawi tayo. Yung hindi mo graduate ng 4 years, o di, kahit man ng 7 years, nag-graduate ka. Ay, hindi ko mami, magna po ako, magna 9 years in college. Sa kasawing palad, inapos siya, nagsuma siya. Suma 10 taon na bago nag-graduate. Pero yung nanay, mamasama sa kilikili sa pagtakbo yung papunta, makasabit lang ng garland doon sa kanyang anak. Kasi tuwang-tuwa siya, nag-graduate. Ito ay sarap. Tapos na rin ang pinaghirap ako ng 10 taon para umastos dito. Inubos niya pati yung long service ko. Dinadaanan natin ito sa tawa kasi ganyan yung kultura natin mga Pinoy. Sabi na ng mga American, sabi nila, ganyan pala ka, yung mga Pilipino ay sumasabay ka nga sa ayos ng buhay. Kapag hindi na kaya, dinadaan lamang sa tawa. Kasi hindi mo na kaya. Diba? Tumatawa ka kayong mag-isa. Kasi nasabihan ka, nakakambaliw. Kasi tumatawa ka mag-isa. Kasi hindi mo na kaya. Diba? Dinadaan mo na lang sa kain. Parang ako, kaya may mga tiis din ako. Kasi kung minsan, may mga frustration ka, dinadaan mo sa kain kung sa makasakaling doon yung compensation. Yun sinabi, wrong compensation. Kaya kung minsan, yung dinadaan natin, buti na lang sa kain, kung napunta ka sa ibang pagmamahal, na akala mo siya na hindi pala. Kasi mahal mo siya, mahal niya ay iba. Nakisaw-saw ka pa sa pagmamahal na yun. Nang malaman mo na meron doon, this is what is, alam mo na nakisaw-saw ka lang, nagising ka sa katotohanan, hindi ka pa nauntog, sige-sige mo pa.
Parang kami na lang. Pansin, sana parati na lang naka-off para tayo na lang ang mag-on. Parang ganun para sinasabi. Siniselebrate yung mga mansari ninyo na wala namang patutunguhan kasi buhay yung asawa niya. Siniselebrate pa kayo ng mansari ninyo. Tapos ikaw pa ngayon, pag ano ka, katunayan mo, mahal mo ako, love, ibili mo ako ng bra. Sa lahat ba ang gusto ko ipabili, yun pa? Tapos sasabihin mo, huwag ka na kasing mag-bra, maliit na ng boobs mo. Tapos sabihin mo sa akin, o ikaw, bakit ka nag-brief? May nakakanta na yung bawal na pag-ibig, pero sinusunod natin. Diba? Kaya nga siguro, may kasabihan na, ang pag-ibig ay bulan. Hindi niya nakikita kung ano yung tama. Para sa kanya, yung kumukulitap na mata, yun pa rin ang tama sa kanya. Hindi lamang bulan kung minsan binipang. Ayaw makinig. Sinasabi na nga yung mga nagmamahal sa kanya, yung concern sa kanya, naku, yung anan mo na yan, kasi pera mo lang, binubututan ka naman niya. Mukhang ikaw interesado. Ganun pa tayo. Kasi wala ka nga nakikita eh. Yan ang siya lang talaga. Yun nakikita mo. Bulag ka sa katotohanan. Kaya kung minsan, kailangan din nating maundong. At yun yung mga paramdam ng Panginoon na kailangan magbabago yung pananaw natin. Kaya sabi niya, babaguhin mo yung inyong puso. Bibigyan ko kayo ng bagong pananaw. Na ngayon yung pananaw, kailangan mag-move. Hindi yung nakastack up lang tayo doon. Kailangan kumilos kasi nga yung tao, yung katao natin, dynamic, umiikot tayo. Yung isang taong static, nandoon lang. Nakapundo lang siya. Yun pa rin yung paniniwala niya. Asa pa siya na balang araw pakakasalan siya kapag namatay na ang asawa. Kaso wala ka sa ang prayer ng asawa, mukhang maumuna ka pa kayo sa kanya. So yung may mga bagay-bagay na kailangan kasi nga, the first step towards change, yung pagbabago, is yung pagtanggap. Tanggapin natin kahit na masakit, kahit na sinasabi natin mahirap, tanggapin natin kasi doon sa pagtanggap mo, doon lang magsisimula yung pagbabago. Kasi kapag deny ka ng deny, sinasabing deny ang pagmamahal. Dinideny mo siya, sana hindi totoong nangyari ito. Sana buni-buni ko lang ito. Sana hindi totoong may asawa siya at mga anak. Sana ano pa rin siya, single pa rin siya, available and willing to mingle. Kasi hindi nga nandiyan, may ebidensya, nakikita sa cellphone, pumunta ka pa ng English o nakakuha ka pa ng marriage certificate. Dako nandiyan ang pangalan. And these things, nagsasabi sa atin na kailangan talaga natin mag-move bilang sinasabi natin tao. No? Kaya yun ang sinasabi ni Elsa. Sino si Elsa? Hindi yung sinura na sabi, walang himala. Hindi ito. Si Elsa, yung bagong Elsa na nagsasabi, let it go. Diba sabi siya, let it go! Mupo na tayo. Si Elsa, go! Anak, tinitigo. At tinitigo. Kaya let it go, let it go. Let's move on. Masakit man ito, pero tanggapin natin. Huwag tayo mag-ala April Boy Regino na hindi ko kayang tanggapin. Hindi ka man si April Boy Regino. Ano ka? Si Didit Reyes? Ang sinasabi niyo si Didit Reyes, saan ako nagkamal? Sa tulong nga mali na yung tono mo So tanggapin natin kung minsan magkahirapan ito, but that would keep us in the love of Christ. Sinasabi niya,
ang mukha ng pag-ibig, hindi ito parating panalo. May mga panahon tanggapin natin na may pagkatalo din tayo. Yun yung kababaan ko. Natalo tayo and then, yan natin, mag-move tayo. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, kailanman hindi tayo matatalo. Panalo tayo. Kasi kasama natin siya sa mga pagbigatin, sa mga pinagdaanan natin, kasama natin ang Panginoon. Last na nito, kapag ang Panginoon ay humingi ng resibo mula sa atin, ba ipapakita ba tayo? Humingi ka ng resibo ng anak mo, kuha ka ng resibo ng tuition mo, ano pa yung pinatibili mo? They have the proof, give it to you. What about the Lord? Anong resibo? Ang resibo natin sa Panginoon yung nagsimba tayo. Lord, mahal kita, ay itong resibo ko. Sa isang linggo, nabigyan nyo ng isang oras ang Panginoon dito sa pagsisimba. Plus 30 minutes na pumila kayo. So 1.5 hour. Pero higit pa ang pag-ibig ng Panginoon dito. Nabigyan mo, kaya yung mga resibo, nagdasal ka ba? Nandiyan na yung biyaya ng Panginoon. Kung minsan, hindi ka tayo makapag-sign of the cross at magsasabi, Lord, maraming salamat dito. Maraming tao nagugutom. Nandito ako, kahit burger ito, masarap din naman siya. Maraming salamat dito. Yun yung mga resibo natin sa Panginoon, yung tinatawag natin siya at nagpasalamat. Hindi lang tinatawag natin siya. Hindi naman siya care department eh. Na kapag nasunugan ka, Lord, tulong dito. Hindi. Tinatawag natin ang Panginoon, nagpapasalamat din tayo. That's an expression of our love. Kasi yung one way lang yung pag-ibig na gusto natin tayo mahalin. Pero kapag tinatanong tayo, mahal ba natin ang Panginoon? Anong resibo mo? Nagdadasal ka ba? Ipinagtatanggol mo ba yung pananampalataya mo laban sa karasan ng ibang mga tao na nais na gawin dito sa iyo? Is this precious to you? Ito yung katanungan. Kaya sa mga pagkakataon na nabago yung ating lumalayo tayo sa biyaya ng Panginoon, hilingin natin pag-ibayan niya tayo. Magsitayo tayo at sabay-sabay natin wikain, sumasampalataya ako sa Diyos sarili sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Yesu Cristo, isang ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao at siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ang Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinahang sa krus na matayin hindi. Nanalo siya naroon ng mga imaw. Nung may katumaraw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluktok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magdamula ang kalimutan sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal sa mga Katolika, sa samahan ng mga banal, sa pagkatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Buong pagtitiwala tayo lumapit sa Ama nating Diyos at ilahad sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga kahilingan at sa bawat panalangin ang ating itutugon na Panginoon na panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Patatagin nawa ang mga namumuno sa ating simbahan upang patuloy silang maging buhay na tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tapat nilang pamumuhay at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Gabayan nawa ng Diyos Ama ang mga pinuno ng bawat bansa upang maisulong ang pagdadamayan at kapayapaan na siyang magliligtas sa amin sa banta ng karahasan at digmaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hipuin nawa ng pag-ibig ni Jesus ang bawat magkasindaang naghahanda para sa kanilang kasal. Sa parehong pag-ibig, dinawa sila makasumpong sa kanilang buhay at asawa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Dumami nawa ang mga tunay at tapat na saksi ng pag-ibig ng Diyos sa mundo, mga Kristiyanong pamilya, pare, mga religyoso at religyosa, mga binata at dalaga,
at mga balo. Si Kristo nawa ang kanilang magiging tanggulan at kalakasan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tanggapin nawa ng mga paging Diyos ang mga kapatid natin yung mauna, umasa at nanalig sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan at inarin ng ating pansariling kahilingan. Lalo-lalo na ang kaligtasan ng mga kaluluwa ni Turing at Saning, mga magulang ng mag-asawang Deb at Joey. Ganon din ang pasasalamat para sa Mary Immaculate Mediatrix of All Graces na Presidio ng Legion of Mary para sa ika-43 anibersaryo. Ang lahat ng ito ay hinihiling natin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kabuyan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tuubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinagdan. Ito ang nilungkati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinuhod. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpalin sa kalalitan, kami nagbubudi sa iyong kadakilaan.
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, 14 na aming Papa, at ni Stephen Cardinal Chao na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ipahayag natin ng lakas loob.
ligtas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaang kaloob ng ating Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Panginoong Yesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang.
mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasilong na nakahakbang mula sa dati naming pagkamakasalawahan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyong muna lahat para sa pangisihan. First, Pope Leo XIV will celebrate Mass for the beginning of the pontificate today, May 18 at 4 p.m. of Hong Kong time. Transmission can be followed in video. A solemn Mass to invoke God's blessing on Pope Leo XIV will be held in the Cathedral of the Immaculate Conception on Thursday, 22nd of May 2025 at 8 p.m. with Cardinal Stephen Chow S.J. presiding. All are cordially invited to participate and to support the Pope with our prayer. Second, May 24th is the World Day of Prayer for the Church in China. For this intention, Cardinal Stephen Chow will celebrate the Holy Mass at the Cathedral of the Immaculate Conception at 3 p.m. All are welcome to join and to pray for the Church in China. Third, the Legion of Mary organizes an expansion campaign through the month of May. Those who are interested to explore, please visit the expansion booth beside the lower door. Fourth, on May 25th, there will be a food bazaar from 7 a.m. and the Mayflower Festival celebration in honor of the Blessed Virgin Mary. Procession will start at 1:30 p.m. at the grotto and will proceed to the church for 2:30 p.m. Tagalog Mass, during which there will be coronation of Mama Mary. After the Mass, there will be Holy Rosary at the grotto. All are welcome. The official mascot of Jubilee 2025 blues, that means light, can be bought at the exits of the church, 3 pieces for 100 Hong Kong dollars or 1 piece for 35 Hong Kong dollars. Thank you. And sinatawagan po natin ang mga membro ng Mary Immaculate Mediatrix of All Graces who are celebrating their 43rd year anniversary. 43rd na sila. Okay. Life begins at 40, so mga 3 years pa. Okay. Kaya siguro, yeah. 43 years, nabilis pa rin sila magtakaan. Wala pa rin nagkikita sa kanila. Please, bow your heads and pray for God's blessing. At bawat blessing na bibigay sa iyo, sumunod kayo ng Amen. May the God of all consolation bless you in every way and grant you peace all the days of your life. May strengthen your faith and love so that what you do in this life will bring you to the happiness of everlasting life. Through the intercession of Mary, the Blessed Theotokos, of which the Legion of Mary rooted its devotion, the apostles, the saints and martyrs of God, and through the imposition by priestly hand, the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Habang ginagawa ang pagbabasbas, tayo po ay magdasal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Lord, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Bow before the altar. Harap sa mga tao, palakpakan po natin ang isipin ng maraming salamat po. Announcement pa. Mahabol pa ninyo sa inyong mga cellphone later on after this Mass. You can still catch up yung official Mass ng ating Holy Father as he begins today yung official duty niya as Supreme Pontiff. Meron tayong mga indulhensya mata. Maaari yung buksan at silipin nyo kung ano nang kaganapan ngayon sa Vatican. Makikisa
Please all stand. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalaan kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Dahil itong natin ang banal na pagdiriwang na ito, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig